Good afternoon po sa inyong lahat mga star kada natin dyan mga katingaya. Welcome sa M1 Star Danny TV. Ayan guys ha. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe kay M1 Star Danny TV, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. Andyan ang subscribe button. At huwag mo rin kalimutang i-hit yung bell icon para pag may bago akong in-upload ay mabibigyan ka ng notification ni YouTube. Ayan. And for today's video guys, bibigyan ko lang po kayo ng isang example kung paano po mawala yung daga sa inyong bahay. So kung naiinis ka na dahil laging binubutas yung sapatos mo o damit mo ng mga bubuit. Kasi yung sapatos ko nga siguro mga isang beses ko lang na gamit. Nabili ko sa Isitan. World Balance. Nakakalaga lang naman siya ng 500. Pero siyempre naka-sale yun. May maganda ring pangalan, World Balance, no? Tinago ko. Hindi ko alam na pinamugaran na pala ng mga bubuit. Mga malilit na daga. Then kinain yung dito sa may bandang sa loob. Sa loob. Inubos nila yun. Paano masabi? Kahit doon yung sa pinakaswilas niya, malaki rin yung natapyas doon na kinain na mga bubuit. So, tinapon ko na lang, di ba? Sayang. So, sayang yung gamit pag ganun na talagang pinipirwisyo ka ng malilit na daga o bubuit. So, ito ang tips ko po sa inyo kung paano nyo po sila mapapalayas sa inyong bahay. Actually, meron akong mga nilagay dito kasi sa mga sulok ng boarding house dito sa inupahan ko. Ang mothballs. Ito po yung nabitin ka, no? Pero bago natin simulan yan, no? Panoorin muna natin ang maikling intro. So, ayun na nga guys, Tarkada, sinasabi ko sa inyo para mapalayas o mawala yung mga bubuit sa inyo, mga peste na yan. Daga, malilit na daga na sumisira sa inyong mga gamit, no? Ito po yung tips ko sa inyo, i-share kong solusyon para po mawala yung mga bubuit sa inyo o kahit na mga medyo malalaking daga ay hindi po papasok sa inyong bahay. Kasi pag naamoy po nila ito, siguradong aalis sila. Ayaw nilang maamoy itong mothballs na to. Ito, papakita ko sa inyo. Sa mga grocery, no, mabibili nyo ito. Itong mothballs na to. O ito yung Naptalina ba? Kasi ito nare-remember ko ito yung nilalagay ng mother ko nung buhay pa sa mga cabinet para maging mabango yung damit. Pero yung pala para hindi rin pamugaran ng bubuit or ipis kasi ayaw nilang amoy nito, ayaw nilang maamoy. Ito yung mothballs. So marami po ito, no? Sa isang sachet, marami na rin siya. So, ang ginawa ko, kinalat ko na lang po dyan sa mga sulok-sulok kasi may mga bubuy. Yung po yung
isang dahilan kung bakit napabili ako nito, yung sinira nila yung aking sapatos na iniingatan, na bibihira ko lang isuot. World balance. Hindi ko na pinaayos kasi talagang wasak o warak-warak. Kinain nila. Siguro nasarapan sila doon sa ano. Oh my God! Wow! Kung ano man yung nilagay ng isang manufacturer ng sapatos na yun, bakit talagang lasang-lasa nila yung masarap siguro yung sapatos na yun, no? Totoo yan. Nakakahon pa kasi, so hindi ko naman alam na gagawing bahay, no? Pero mga 3 siguro, 4 yun. Pero ang good news, no, inubos po ni Mingming. Yan po yung isang tips din natin, no? Mag-alaga po kayo ng pusa sa yung bahay. Kasi talagang uubusin, no, ng masipag na pusa ang bubit. Kahit yung medyo malalaki na, walang kawala yan. Yun po yung alaga namin dito, si Mingming, yung kulay orange, no? Talagang masipag po yun manghuli ng daga. Halos gabi-gabi po, meron po siyang nahuhuli dyan sa labas. Dyan sa labas po siya nakatambay. Hindi na namin pinapapasok dito kasi siyempre pag natulog kami ng kasama ko si Kuya Orlan, trabaho natin, wala silang pwedeng labasan pag sila ay tumae. So, minarapat namin na dyan na lang sa labas. Medyo malaki-laki naman yung labas. At meron din kaming ginawa na doon sa 2 anak niya na pwede nilang pagpupuan. Kasi kailangan may buhangin para doon sila ihukain nila yung o tatabunan nila yung tae nila. So, simula nun, wala na kami masyadong dito problema sa pagdating sa mga bubuit. Pag nandito kami, nandito yung mga pusa, no, sa loob ng bahay, at talagang pag may naamoy sila na kakaiba or kaluskos lang, ay talagang napapagano sila. Ganyan sila. Yung mata nila talagang nakatutok agad doon kung saan kumaluskos. Di ba? Yun po ang isang maganda na kailangan mag-alaga ka ng pusa sa iyong bahay. At kahit yung guys, yung albatros na nilalagay sa CR, pwede rin yung durugin at ilagay sa mga sulok-sulok na pwedeng pamugaran ng daga o mga bubwit, yung mga pinapasukan nilang butas na maliit. Lagyan nyo po yun kasi ganun po yung ginagawa ko rin. So malaking bagay ito, mothballs, kasi pag naamoy nila, lalayo na sila, hindi na sila mag-i-stay doon kung saan meron silang ginawang bahay na o lagi nilang pinag-i-stayan. Mawawala sila doon, lalayas sila. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko lahat. Paano masabi? Halos inubos ko yung ganito. Bili na lang po kayo sa grocery. Marami naman to. At yun po yung isang tips ko sa inyo at sample kung paano mawala ang mga bubuit na peste sa inyong bahay. So sana ang tips kong ito ay nakatulong sa inyo. Hindi ko na ni-research kung bakit ayaw ng mga daga sa mothballs na to. Siguro dun sa chemical na nilagay dito. Kaya yun siguro, at ayaw nilang maamoy. Yung amoy niyan. So, hanggang sa muli po, Starkada. Yan.
Ayan. Thank you so much. At sana ay nakapagbahagi po tayo ng isang tips at sana ma-apply nyo po ito para mawala na yung mga peste na yan sa inyong bahay. Ayan. Kung di mawala, lasunin mo na lang. So, thank you so much. Ayan, huwag mong kalimutan mag-subscribe guys ha. Starcado, nandiyan po ang subscribe button at huwag mo na rin kalimutan hit yung bell icon para lagi kang mabigyan ng update pag may bago akong video na i-upload. And keep on smiling and keep on shining. God bless all. Bye-bye. Mag-alaga ka ng pusa para ang daga hindi mag-i-stay sa bahay mo. Yeah.